Okay, hello. So ngayon, pakita ko sa inyo paano yung workflow. Kaya rin magagawin ko yung feature. Okay? So, ah, gagawin ko muna to. Wait. Oops. Okay. Hindi ko kailangan pansin ito na sa kaliwa. May ina na lang ako sa side ko. Mhm. So itong clone ko is itong nanggaling sa na-fork ko or nakuha kong repo dun sa original repo. So, nakita natin may ganito, di ba? So, what if kunyari may pinalitan ako or tayo? Anong pinalitan? Siguro may pinalitan tayo sa ano nga pang pwede sample ng pinalitan. So, wala yung readme. Dahil, ano? Pinagtanggal ng readme. O ano? uh, wala yung readme. That's interesting. So, anyway, ayun, kunyari maglagay ako ng readme. So, file, readme.md. Okay. So, then, pwede. Project UI app. Sorry, okay. Store. Nangyari. Built by students. Shoot. For final project. Project requirements. Must incorporate usage and so on and so forth. Tatagal to. Okay. So, kaya ganyan. Ngayon, gusto ko commit or i-save yung change sa GitHub. Ang gagawin ko lang is right click ko to, yung pinaka main folder which is itong hardware inventory sales. Right click, team, commit. Then may kita natin dito sa baba. Ay, yan. Add natin to. So, unstaged changes. So, hindi pa siya nalalagay sa so, stage is parang stage natin. Ire-ready natin. So, ire-ready para i-commit or ilabas or i-store dun sa Git. Na yun yung mga nabago. So, itong add lang natin nakaselect na file. Ito namang may dalawang plus sign is lahat ng nandito sa unstaged. Wala to. And maglagay na tayo ng message dito. So, maybe add readme or something like that. Ayun ko, ba't nawala yung readme? Yeah. So, commit kapag ilalagay natin sa local or sa computer natin na Git, or commit and push pag ilalagay natin sa GitHub. So, itong gusto natin. Okay. So, wait lang. Oh, oops. Sorry. Hindi ko pala na-record na na-commit ko. Okay, anyway. So, ayan, na-commit ko na as you can see. So, pag bumalik tayo dun sa dito, refresh ko lang. Ayun. One commit ahead. Ang meron siya is itong readme. So, click lang natin to. Meron na tayo niyan. Nice.
So, ang gagawin natin is create a pull request. Tapos, usually, ang gagawa nito is meron lang iisang tao na may control dito. Or maintainer. Yung maintainer lang may control. Okay? And ang kinagandaan dito is, pagpunta tayo sa issues, kunyari. Kaya maglagay ako ng issue, di ba? Ada readme, kunyari. Ada readme. And sa milestones, is may milestone tayo. Lagyan natin dito. Create mo. Okay, create lang. Yan, kunyari yan, di ba? Sure. Okay. So, syempre, may ganito na. So, anyway, assign yourself kung ikaw yung gagawa ng issue na yun. Okay? Anyway, so ngayon, pwede mo i-reference yan, yung ID. So, number 4. Pwede tayo bumalik dun sa port repo natin. Tingnan natin ulit to, kasi one commit ahead. Create a pull request, tapos pwede natin reference yan. Hashtag number 4, ayan. Tapos, let's see. Yung pull request, pwede na natin i-click. So, pag sinabi natin milestone, parang may goal yung or yung repo. So, itong goal natin till May 11. Pwede natin yan. Create pull request. Tapos, since maintainer naman ako dito, pwede ako mag-merge. Okay? Or maintainer or collaborator. So, inad ako ni Hans. Yan. Ang maganda rin dito is style dito. Kapag may nag-fail dito na sinetup ko, sabihin, pangit yung code nyo. Or like, yung code nyo is may error sa code nyo. Yun din ang purpose ng tests. Kaya kailangan gumawa tayo ng test para malaman natin kung okay ba yung logic ng code natin. Hindi yung pagbabasihan ng maintainers or pagbabasihan namin, really. Or the future. Pag gano'n yung process. Anyway. Pero yung kinagandaan din, squash and merge. So, kahit na gaano karami pa yung commit na meron kang ginawa, so ito isa lang. Kaya meron kang 10, ang nangyayari, pag squash and merge, magiging isa na lang. So, imbis na ma-pollute yung ma-pollute tong commit history sa repo, like ang dami ito yung magkakaroon na lang ng isa, which is yung gawa mo. Dito rin maganda dito. Makita mo agad yung mga nabagong files. Blah, blah. Bye-bye. Okay. Question mark. Okay. Dito, actually, kaya gusto ko piliin to. Itong GitHub gamitin natin. Ito tayo mag-review changes. Yan. Ito tayo mag-leave ng comment. Okay. Pwede natin check kung na-view natin, ganon. Blah, blah, blah. Ayan. Pwede tayo mag-iwan ng comment. Ang kayari. So, pwede natin lagay kung pwede natin sabihin na may problema sa gawa, gano'n, pwede ba palitan to, blah, blah, blah. Hindi tayo magpapalik-palik sa messenger. Okay? Okay, submit this review. See what happens. Okay. Okay, wait. Medyo pa rin ako dun sa part na yun. But let's see.
So usually, pwede ma-edit na yan to na hindi pwede mag-merge kapag may pinapa-review pa yung maintainer. Stuff like that. Whatever. Anyway. So yun. Yun yung part na yun. So since na okay lahat ng checks, wala namang problema. Tapos itong conflicts, pwede rin natin discuss yan kapag nangyari na sa inyo. For now, that's fine. So wala ng tests pasado. So pwede natin i-merge. Squash and yan. And tapos. Nice. As you can see, 50% complete. Wow. Interesting. Ngayon, pag sinara ko na to, kasi ito, as you can see, na-reference na dito. So, I think dapat may option na pwede masara eh. Pero wala, close as completed since tapos na fulfill na siya dito sa pull request na to. So, close issue. Wala. Bumalik na sa milestones. Tapos na. So, yun ang kinagandaan dito. So, new issue. So, bawat feature na naiisip natin, lagay natin dito. Okay? Bawat problema, so authentication, feature, dashboard page, sales page, function for this, function for that. Lahat ilagay natin sa tapos i-assign nyo sarili nyo kung gusto nyo gawin. Okay? Tapos meron din maganda rito is may mga tag. At may mga label, tinatawag. So, kung gusto nyo maglagay tayo ng documentation, lagay natin documentation, or may bug kayo natuklasan pero ayaw nyo paggawin, sige, lagay nyo sa issues, may bug. May enhancement kung bagong feature, ganon. Then, yep. Okay? Okay. Then, pull request, and blah, blah, blah. Okay, next naman na i-discuss ko is yung saan natin ilalagay yung mga pages.